Balita. TXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Tama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan, alas 7 ng umaga. Magandang umaga Central Mindanao. Welcome aboard sa Hot Balita alas 7. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-9 sa buwan ng Pebrero 2026 at ika-21 sa buwan ng Shaaban 1447 sa Islamic Israel Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawarin, at sa aming news head, radyo natin, Noronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto, magbibigay ng mga balita, kaganapan sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Coca-Cola Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Malibar sa pamahala ni Minister Dato Muslimin G. Sema or Bapamos. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Base sa inilabasan ng Pag-asa, ang Sirline ay nakakaapekto sa Southern Luzon habang ang Southeast Monsoon naman ay nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Sa Western Visayas, Eastern Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm. Dahil sa Sirline, may posibilidad ng flash flood o landslide dahil sa matinding pag-ulan. Sa Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Bicol Region, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Oriental, Mindoro, Marinduque at Romblon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan dahil sa northeast monsoon. May posibilidad ng flash flood o landslide dahil sa moderate to at time matinding pag-ulan.
Samantala sa Cordillera Administrative Region ay makakaranas sa maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Walang inaasahang malaking epekto. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rains dahil sa northeast monsoon. Walang inaasahang malaking epekto. At sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain shower or thunderstorm. At yan po ang ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, ika-siyam sa buwan ng Pebrero 2026. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa atin ng Ministry of Science and Technology or MOST BAR Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing S. Mantawil at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakuha. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Ito ang balita. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita. Matagumpay na isinagawa ng United Bangsamoro Justice Party Security Team ng Cotabato City ang kanilang unang assembly noong araw ng Linggo or kahapon sa Camp Darapanan, Maguindanao del Norte. Ang aktibidad ay inorganisa ng UBGP Cotabato City sa ilalim ng pamumuno ng kanilang Chief Executive Officer Dr. Zulkarnain M. Abbas bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na isaayos, palakasin at gawing professional ang security team ng partido. Ang grupo ay binubuo ng mga voluntaryong membro mula sa hanay ng mga lehitimong BIAF MILF members. Ang assembly ay dinaluhan ni MILF Chairman at UBGP President Alhaj Murad Ibrahim na nagbigay ng mensahe na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa, disiplina at dedikasyon sa loob ng organisasyon. Binibigyan din niya ang kahalagahan ng mahalagang papel ng security team sa pagtataguyod ng mga prinsipyo at layunin ng partido. Sa programa, ang mga kalahok kabilang si Anwar Alamada, isang opisyal ng UBGP, ay muling nagpatibay ng kanyang suporta at sumisimbolo sa kanilang katapatan, dedikasyon at matatag na pangako sa pamunuan at sa organisasyon. Ilang lokal na opisyal ng Cotabato City kasama ang iba pang mga panauhin ay naroon din sa pagtitipon. Ang assembly ay nagsisilbing isang makabuluhang plataforma upang higit pang palakasin ang pagkakaisa sa mga membro at upang malinaw na ulitin ang mga responsibilidad at papel ng bawat individual sa loob ng UBGP Security Team. Ang matagumpay na pagsasagawa ng unang assembly ay nagmamarka ng isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng pagkakaisa ng organisasyon at pagiging handa sa hanay ng mga voluntaryo ng seguridad ng UBGP sa Cotabato City.
12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, binibigyang diin ni Senator Win Gatchalian ang mahalagang papel ng edukasyon bilang pundasyon ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM sa kaniyang pagbisita sa ikapitong founding anniversaryo ng Special Geographic Area or SGE Burma. Sa kaniyang naging talumpati, ipinahayag ng senador ang kaniyang paghanga sa mga positibong pagbabagong naganap sa rehiyon. Ayon kay Senator Gatchalian, huli siyang bumisita sa Bangsamoro Region noong 2012. Sa panahong ito ay bahagi pa ang ng Autonomous Region in Muslim Mindanao at kapansin-pansin umano ang malaking pag-unlad ng rehiyon sa kasalukuyan. Pinuri rin ng senador ang pagpapatupad ng Bangsamoro Organic Law or BOL na nagbibigay daan upang maisama ang ilang lugar sa North Cotabato bilang Special Geographic Areas or SGA at opisyal na maging bahagi ng BERMM. Aniya ang hakbanging ito ay nagbigay ng mas inklusibo at makabuluhang representasyon sa mga mamayan ng nasabing mga lugar. Dagdag pa ni Senator Gatchalian na sinisikap niyang personal na makapunta sa BERMM upang aktual na makita ang tunay na kalagayan ng rehiyon at personal na makilala ang mga local leader. Aniya mahalaga ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga leader at mamayan ng Bangsamoro, hindi lamang sa pamagitan ng mga talakayan sa Senado at Kongreso, kundi sa aktual na pag-ugnay sa sitwasyon sa mismong komunidad. Binibigyang diin ng senador na ang patuloy na pamumuhunan sa edukasyon ay mahalaga upang matiyak ang isang matatag, mapayapa at maunlad na kinabukasan para sa Bangsamoro. Ang kanyang pagbisita ay nagsilbing pagkilala sa mga matagumpay ng SGE-BERMM at patunay na patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa adhikay na rehiyon tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Balita. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na ito na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag ng benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o KIDAP sa bawat munisipyo at syudad, at RA 1054 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ikta na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi yan lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko aran hindi balita yanin man na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahal sa pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nagkyog ko na makelay ko pon sa mga laga ang mga manisan.
Ano natabuan ba pa? Kaadin magkatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Kumpleto silang sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito baba, pagkatawan ka rin dawalalan. Maya ba sa pagkabitya tanan na mapakay at daon kasakit sa bawangan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Balaka na Gutierrez Avenue, do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pagkat nami, mubangili ka no sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi ka no sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, undo Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag ka no sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Ang ikano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mall Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng mobiportal.h. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic na kailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our time is one song.
Everyone is thinking of a crunch with real chicken inside and deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa hindi magaga. Ito ang balita. Itama po ang inyong mga orasan na oras sa buong kapuluan na 24 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita. Nakipagpulong si U.I.2 Deputy Team Leader ng Japan International Cooperation Agency o JICA para sa Sibang Samoro o CBM project. Ministry of Labor and Employment Minister Muslimin Gisema o Bapamos noong ika-6 sa buwan ng Pebrero, taong kasalukuyan sa Mole Regional Office sa Cotabato City. Tinalakay nila ang mga posibleng pagtutulungan at mga konkretong plano para sa bagong yugto ng CBM project na nakatuon sa livelihood-oriented training, lalo na para sa mga dekomisyon, combatant at disadvantaged groups. Tumalo sa pagpupulong si Mole Chief Technical Consultant Carlito Coloso, Bureau of Labor Relation and Standard OIC Director Abdul Rahman Noor, Bureau of Employment Promotion and Welfare Director Sarah Jensen Suat at Senior Labor and Employment Officer Saddam Salim Dab at Farhana Aiza Adam. Inipresenta nila ang mga pangunahing programa ng MOLE na maaring magpalawak sa impact ng CBM project kasama ni Ms. Aito, si CBM Project Coordinator Syra Musa. Nakatuon ang pagpupulong sa skill development na iniakma para sa iba't ibang Bangsamoro constituent sa kanilang mga bayan, pagbibigay ng mga kagamitan para sa skills training, makabagong paraan ng sustainable livelihood, paglikha ng mga produkto para sa negosyo at pagpapalawak ng mga produktong agrikultural. Matapos sa pag-aral na ang mga programa at serbisyo ng MOLE, plano ng JICA na magbigay ng pinahusay na technical modules para sa skill training. Interesado ang JICA sa mga programa sa paggawa na nagtatampok ng socio-economic transformation tulad ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program, tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers or TUPAD program at job fairs, special recruitment activities. Ang pagtutulungan ito ng JICA at MOLE ay naglalayong mapabuti ang kabuhayan at kasanayan ng mga Bangsamoro, lalo na ang mga nangangailangan. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
Nagsagawa ng malawakang pagsusuri ang Ministry of Social Services and Development or MSSD sa implementasyon ng Supplementary Feeding Program sa iba't ibang daycare center sa bawat probinsya ng BERMM sa pangunguna ni Bangsamoro Director General Attorney Muhammad Moqtadir Esterilla kasama ang mga SFP staff. Binisita ng grupo ang iba't ibang daycare centers at nagsagawa ng focus group discussion sa mga child development workers at barangay health workers upang masuri ang aktual na implementasyon ng mga programa sa mga komunidad. Layunin ng aktibidad na alamin ang mga karanasan ng mga implementer, tukuyin ang mga hamon sa pagpapatupad ng programa at mangalap ng mga rekomendasyon at mahalagang pananaw na makakatulong sa higit pang pagpapalakas ng SFP para sa kapakanan ng mga bata. Bukod dito, nagsagawa rin ng key informant interviews kasama ang mga heads at partner agency upang mapalakas ang koordinasyon, malinawan ang mga gampanin at masiguro ang maayos na pagkakahanay ng mga tungkulin sa epektibong implementasyon ng programa. Tinalakay rin sa mga panayam ang mga programa updates at pinagtibay ang sama sa mga hikay na tungkol sa pagpapaunlad ng nutrisyon at development ng mga kabataang Bangsamoro. Sa pamagitan ng hakbang na ito, muling pinagtibay ng MSSD ang pangako nitong tiyakin na ang bawat programa ay maayos na naipapatupad upang masuportahan at ang nutrisyon at pangkalahatang kaunlaran ng mga mamayang Bangsamoro. Dalawamput siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, ipinagdiriwang na pamahalaang bayan ng Kapatagan, Lanao del Sur at ng mamayan nito ang ika-40 araw na kapatagan noong ika-8 sa buwan ng Pebrero na sumisentro sa pagkakaisa, pasasalamat at pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura ng bayan. Isinagawa ang formal na programa matapos ang parada na binuksan sa pamagitan ng pagbabasa ng Quran at pag-awit ng pambansang awit at himno ng himno ng BERMM. Binibigyang diin sa mga mensahe ng mga lokal na opisyal ang kasaysayan ng Kapatagan at ang patuloy na pag-unlad nito sa kabila ng mga hamon. Nagsilbing bisita ng karangalan at tagapagsalita si BARM Chief Minister Abdurrauf Makakua. Nananawagan naman sa pinaigting na pagkakaisa at pagtutulungan para sa kaunlaran ng rehiyon. Nagpahayag din ng suporta ang mga leader mula sa pambansa, panlalawigan at pangrehiyong antas na nagbigay aliyo sa pagdiriwang ang mga tampok na pagtatanghal mula sa mga paaralan at espesyal na bilang ng kampiyon sa tawag ng tanghalan. Sinundan ito ng pagkilala sa katuwang na ahensya at parangal sa mga nagwagi sa iba't ibang palaro at kompetisyon. Ang ika-40 araw na kapatagan ay muling nagsilbing simbolo ng pagkakaisa ng mamamayan at ng kanilang patuloy na hangarin para sa isang mas maunlad at mapayapang Kapatagan, Lanao del Sur. At para sa ating panghuling balita, agad na nasawi sa mga tama ng bala ang isang lalaki na binaril sa sitio Lumayong sa barangay Kayaga sa Kabakan, Cotabato, gabi ng Sabado, February 7 na taong kasalukuyan. Sa inisyal na ulat ng mga kinaukulan sa Kabakan na ang napaslang na si Patato, isang etnikong Maguindanao na ay residente ng barangay Nangaana sa Old Kabakan, isang bagong tatag ng
ng Bangsamoro Municipality sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Region. Ngunit nasa loob ng probinsya ng Cotabato na sakop ng Region 12. Ayon pa sa mga lokal official at mga investigador mula sa Kabakan Municipal Police Station, nakilala ng mga saksi ang dalawang pumaslang sa biktima. Nagtutulungan ang mga barangay official sa Kayaga, ang mga kasapi ng Kabakan Police Force at mga traditional Moro leaders sa nasabing bayan sa paghahanap sa dalawang suspect na agad na nakatakas. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At yan na po ang kabuuan ng ating Hot Balita alas 7. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-siyam sa buwan ng Pebrero 2026. Happy birthday po sa lahat ng nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan at kung ano man po ang inyong sineselebrate. At hello po kay Ma'am Simbayada. Salamat, good morning. Watching from Takurong City and happy Ramadan Mubarak to all Bangsamoro Sukran. I miss you ate. From Simbayada. At hello to Sagira Isibay from Matanog Maguindanao. At sa aming butihing station manager, to all mangulama sa family. At hello to Miss Nisrin Binito. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Yan na po ang kabuuan ng ating Hot Balita alas 7. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto hanggang sa muli sa ganito ring oras sa timpila na 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang umaga Central Mindanao, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magkaka